Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes kasama niyo sa kwentuhan at sa pagsaserbisyo sa bayan. Ako naman po si Julie, mapagpalayang pagbati po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating migrante sa bawat sulok ng mundo. Samahan niyo kami sa ating episode 55 ngayong April 7, 2024 at ating alamin ang kalagayan at karanasan ng mga katutubo sa Cordillera Region ng ating bansa. So today we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang isang awit ni Jen Soriano. At syempre, hindi pa matatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy Tayo segment kung saan mapakikinggan natin ang interview with Sara Bestang Dekdeken, the Secretary General of the Cordillera People's Alliance o CPA. Hindi rin makukumpleto ang ating episode kung wala ang latest community listings sa GTA. Napakarami natin pag-uusapan, so tara at simulan na natin. From Pinoy Weekly, irespeto ang international humanitarian law, ang sabi ng Santo Papa. Pinangunahan ni Pope Francis ang humigit kumulang 30,000 people na sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay noong linggo. He made a strong appeal para sa ceasefire sa Gaza at prisoner swap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ilang ulit na ring nanawagan ang Santo Papa na hayaang makapasok ang tulong sa Gaza para maibsan ang gutom at paghihirap ng mamamayang Palestino sa kamay ng Israel na pinipigilan ang pagpasok ng supply ng pagkain, tubig, kuryente, gamot at iba pang batayang pangangailangan. Actually nitong Martes lang, no, April 2, 7 volunteers ng World Central Kitchen ang pinatay ng Israel. 6 sa kanila ay international aid workers at isang Palestinian driver. 3 beses po silang tinamaan ng targeted airstrike from Israel. Samantala, nagpahayag din ng pakikiisa sa mamamayang Palestino, lalo na sa Gaza, ang mga leader ng iba't ibang simbahang Kristiyano sa Jerusalem. At para sa pangalawang balita, mula sa Bulatlat, NDFP consultants welcome return of peace talks to national level. Malugod na tinatanggap ng mga nakakulong na peace consultants ng National Democratic Front of the Philippines ang mga naiulat na dialogues upang i-revive ang natigil na formal na peace negotiations sa Government of the Republic of the Philippines o GRP ni Ferdinand Marcos Jr. Maaalalang kasunod ng pagkansela ni Duterte ng mga formal na negosasyon noong kalagitnaan ng 2017, walang lokal na Communist Party of the Philippines o CPP, New People's Army or NPA, at NDFP formation ang opisyal na nakipag-ugnayan sa GRP sa tinatawag na localized peace talks. Ito ay malinaw na nagpapakitang NDFP negotiating panel lamang ang authorized na makipag-ayos sa pamahalaan ng Maynila. Sinabi rin ni Ladlad na isa sa mga hadlang sa pagsisikap na buhayin ang usapan ay ang lantarang pagtutol ni VP Sara Duterte sa pagbabago ng patakaran sa negosasyon ng NDFP. Oo. Tas sinabi naman ni NDFP Peace Consultant Adelberto Silva na isa pang hadlang sa tagumpay ng patuloy na mga dialogo ay yung pagigiit ng iba pang opisyal sa gabinete ni Marcos Jr. na alisin daw yung mga naunang nilagdaan na kasunduan tulad ng The Hague Joint Declaration at ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Sinabi ni Silva na yung The Hague Joint Declaration ay dapat manatili bilang framework ng mga negosasyon dahil ito ay nilagdaan at muling pinagtibay na magkabilang panig ng marami ng beses, no, in the past. Ito po ang sabi niya, dapat ring garantihan ng GRP ang kaligtasan ng mga consultant na nais makasama ng NDFP sa revived peace talks sa ilalim nung napirmahan, no, nung dalawang panig na JASIG. Ulitin ko, Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Idinagdag ng dalawang consultant na dapat tandaan ng Marcos Jr. na ang mga negosasyon ay hindi lamang tungkol sa pagwawakas sa armadong tunggalian kundi pag-address sa mga ugat nito. Ang sabi niya, quote-unquote, otherwise that's just surrender talks. Ayan po. At para sa huling balita mula sa Bulatlat, 17 years since the disappearance of Jonas Burgos, activists continue to be abducted. At mula rin sa Likas News,
rights groups raised concerns over spate of enforced disappearances. 17 years mula nang dinukot ang aktivistang musikero na si Jonas Burgos. Pinalakas ng mga pamilya at kaibigan ang kanilang pasya na hanapin siya at makahanap ng hustisya. Sinabi ni Edita Burgos, ina ni Jonas, na hindi umaksyon ng gobyerno sa ex parte petition nila mula pa noong April 1, 2013. At ang ex parte petition ay humihiling sa Korte Suprema na i-reassign ng kaso ng kanyang anak sa Court of Appeals matapos siyang makakuha ng bagong documentary evidence na nagpapatunay na dinukot ng 7th Infantry Division at ng 56th Infantry Battalion si Jonas Burgos. Ang petisyon na ito ay sinusuportahan ng karagdagang ebidensya, partikular ang isang larawan ni Jonas, after apprehension report, psychosocial processing report, autobiography ni Jonas Burgos na ayon sa pamilya ay pawang mga kopya ng mga kumpidensyal na opisyal na ulat na nakatala sa Philippine Army. Noong April 2 ay nagpulang sa bantayog ng mga bayani ang Free Jonas Burgos Movement. Desaparecidos o mga pamilya ng mga biktima ng sapilitang pagkawala at mga human rights defenders para sa isang sunset gathering. Inulit nila ang kanilang kahilingan na ilabas ang lahat ng nawala at panagutin ang mga salarin. Ang mga grupo ay nag-raise din ng concerns tungkol sa dumaraming mga kaso ng sapilitang pagkawala sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Ang gathering ay paggunita din sa ika-54 na kaarawan ni Jonas Burgos na nagmarka sa okasyon hindi lamang bilang isang panawagan para sa hustisya kundi bilang isang pagpupugay sa kanyang buhay. Quote, nakatayo sa gitna ng ilang mga larawan ng mga dinukot at puwersahang nawala ay ang mga sulo at parol na sinindihan at hawak ng mga pamilya, kaibigan at kasamahan bilang symbolic act ng pagbibigay ng liwanag sa gitna ng walang kapagurang paghahanap sa mga desaparecidos sa Pilipinas ng State Security Forces. Unquote. Sabi sa statement ng human rights group na Karapatan. Narito po ang listahan ng mga biktima ng sapilitang pagkawala sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Elgin Mongcal at Maria Elena Pampoza, abducted noong July 3, 2022 sa Moncada, Tarlac. Ariel Badiang, abducted noong February 7, 2023 sa Manolo Fortich, Bukidnon. Renren de los Santos, Renald Laloy Mialen at Lynn Grace Matulinas, abducted noong April 19, 2023 sa Hinigara, Negros Occidental. Dexter Capuyan at Jean Rose Jamil de Jesus, abducted noong April 28, 2023 sa Taytay, Rizal. Dea Lopez, abducted noong September 15, 2023 sa Sipalay, Negros Occidental. Norman Ortiz at Lee Sudario, abducted noong September 29, 2023 sa Gabaldon, Nueva Ecija. Mariano Holongbayan, abducted noong November 17, 2023 sa Lian, Batangas. At Nelson Bautista, abducted noong January 25, 2024 sa CI Zamboanga, Sibugay. Itigil ang enforced disappearances at hustisya para sa mga pamilya at mga naging biktima ng karahasan mula sa Estado. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natungayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman magbalik tanaw tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Hello po ulit. Ako si Julie bringing you today's segment of ang ating kasaysayan. Tara, let's learn more about our history and remind ourselves that history is not just information about the past, because history is also a way for us to learn more about our culture and to get to know more about ourselves as Filipinos. Ngayong ika-40 anibersaryo ng Cordillera People's Alliance o CPA, atin pong alamin ang mahabang kasaysayan ng kanilang pakikipaglaban. Quote, kahambugan ang pag-angkin sa lupa, sapagkat tayo ang pag-aari ng lupa.
Paano natin aariin ang isang bagay na mananatiling nariyan kahit tayo wala na? Unquote. Yan ay isa sa mga translation galing sa mga naiwang mensahe ni Macleing Dulag. Magkakasama po nating kilalanin ang tinaguriang bayaning martir ng Cordillera. Sino nga ba si Macleing Dulag? Si Macleing Dulag ay isang manggagawa at respected elder ng Butbut tribe sa maliit na mountain village ng Bugnay, Tinglayan, Kalinga noong 1960s. Isa siyang pangat o Peace Pact holder, isa sa mga pinakikinggan ng komunidad dahil sa kanilang karunungan at katapangan. Siya rin ang nahalal na baryo captain ng Bugnay na naglingkod ng 3 termino mula noong 1966. Karaniwan, inaalagaan niya ang kanyang mga palayan at nagtatrabaho siya bilang isang laborer sa mga road maintenance projects na kumikita ng 405 pesos kada buwan. Noong 1974, 2 taon matapos magdeklara ng martial law ang diktadoryang Marcos Sr., tinangka nitong umpisahan ang 1,010 megawatts hydroelectric power project na popondohan ng World Bank sa tabi ng Chico River. Ang plano ay nanawagan para sa construction ng 4 na dam na gagamitin sa paggawa ng kuryente. Ito raw ang solusyon sa energy crisis at magiging murang kuryente. Ngunit may kapalit. Lulubog ang mga barangay sa Kalinga, Mountain Province at Apayao na sumasaklaw sa approximately 1,400 square kilometers ng rice terraces or payao, mga taniman at mga libingan. Tinatayang 100,000 tao ang maaapektuhan at 5,000 ang kailangang lumikas sa lupang minanapa sa mga ninuno nila. Para sa diktadoryang Marcos, ang mga indigenous communities ng Cordillera Mountain Range sa Hilaga o North ng Luzon ay madaling mapakikitunguhan habang nagpapatuloy ito sa plano nitong magtayo ng malaking dam sa Chico River. Bago nagsimula ang Chico River Dam Project, nag-aaway-away ang mga tribo pero nagawa silang i-unite ni Macleing. Na-convince niya sila na mayroon silang mas malaking struggle na babahain ng proyekto ang kanilang mga palayan at kanilang mga tahanan, kagubatan at mga sagradong libingan. Sisirain nito at mawawala sa kanila ang kanilang lupa, kabuhayan, kultura at buhay by changing their environment forever. Si Macleing ang tanging nakapag-unite sa mga tribo. Ang tapang at pagmamahal niya ay nagbigay lakas sa kanyang kapwa na protektahan ang kanilang katutubong lupa at sama-sama silang nagsagawa ng kilos protesta laban dito. Siya ay naging isang strong and articulate figure sa pakikibakang ito. Ang mga leader ng Kalinga at Bontoc ay inalok ng suhol, hinaras at ikinulong ng mga sundalo at mersenaryo ng gobyerno. Ngunit ang mga anti-dam leaders, kabilang si Macleing, ay nanatiling matatag sa kanilang pagsalungat sa proyekto. Ang argumento nila, ang pag-unlad ay hindi dapat makamit sa ganoon katinding sakripisyo. Noong 1975, pinatunayan ni Macleing Dulag na walang katumbas na pera ang kanilang lupang ninuno. Tinanggihan niya ang makapal na sobrang iniabot sa kanya. Quote, "2 lang ang pwedeng laman ng sobrang yan. Sulat o pera. Dahil wala akong pinag-aralan, hindi to sulat para sa akin. Kung pera naman, binibigay lang yan sa taong may binebenta. Wala akong binebenta." Unquote. Ang resistance sa proyektong dam ang nag-unify sa Cordillera Region. Si Macleing at iba pang mga leader ng Cordillera ay nagpasimula ng isang serye ng mga tribal pacts na tinatawag na Bodong o
Vochong. Ang mga bodong na ito ang tumulong na patatagin ang pagkakaisa o unity at lumikha ng isang napakalawak na alyansa ng mga komunidad at kanilang mga taga-suporta. Kinilala nila ang pinuno ng But-But bilang kanilang tagapagsalita. Dahil bagamat walang formal na edukasyon si Macleing, palagi niyang nakikita ang mga tamang salita para sa kung ano ang kailangan nilang sabihin. Ito ang mga binitawang salita ni Macleing Dulag 3 buwan bago siya patayin noong April 24, 1980. Quote, "Kung kayo sa paghahanap nyo ng maginhawang buhay, naninira kayo ng buhay ng iba. Tutol kami dyan. Ang sa amin, kayong nangangailangan ng kuryente, hindi iniisip ang mangyayari sa amin at masisira ang aming buhay. Ang pangangailangan ba sa kuryente ang magiging dahilan ng aming kamatayan? Ang paggawa ng mga dam sa aming ilog ay makasisira sa mga ari-arian na aming ikinabubuhay. Kaming mga taga-Kalinga ay kilala sa mapayapang pamumuhay, pero yung proyekto ninyong dam ay nagdadala ng gulo sa amin. Kaya kalimutan na ninyo yung dam, ayaw namin yan." Unquote. Ipinahayag rin ni Macleing ang paggalang ng mga tao para sa lupain na pinagtitibay ang kanilang karapatang manatili. Quote, "Tinatanong nyo kami kung pag-aari namin ng lupa at kinukutya kung meron kaming titulo. Kapag tinatanong namin ang ibig sabihin niyan, sinasagot nyo kami ng pabalang. Hambog na sabihin na pag-aari mo ang lupa. Kung sa totoo'y pag-aari tayo ng lupa, paano mo maaangkin ang isang bagay na mananatili kahit matagal ka nang wala?" At yan po ang ating kasaysayan. Did you learn something new about our history? Share nyo yan sa aming Facebook page. Hanapin lang ang Radio Migrante and join us again next week para sa marami pang pag-aaral ng ating history. Ang handog namin ngayong linggo ay isang awit na isinulat ni Jen Soriano, music by Paul Bolic Mausisa, at yung rap ay sinulat ni Raymond Psycho Castillo. Please enjoy River, Chico Redemption. Do you know how freedom sounds? I said, do you know how freedom sounds? It sounds like spirits in the native trees. It sounds like thunder from the ground. And did you know that freedom looks like a river flowing free and strong, like how we found each other? And yes, together we will work, try hard to make life better, the way that water carves through stone. But we can't do this alone. There's a struggle in those hills. You can feel its power still. The women take down private property in a peaceful act of the people's will. Sha-la-la-la-la-la-la, 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 sha-la-la-la-la-la-la. Can't you see the boundless force? So strong it won't be moved from course. It's the sweetest form of gravity, the need for all things to be free. So don't you see that freedom? Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong maalis mga kababayan. Makakasama natin si Sara Bestang Dekdeken, the Secretary General of the Cordillera People's Alliance o CPA. Mapakinggan po natin yan after the break.
Ayan, ako po ang inyong host para sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapakikinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Mapakikinggan natin ngayong linggo ang interview with Sara Bestang Dekdeken, the Secretary General of the Cordillera People's Alliance. At ayun, at kasama natin ngayon si Sara Bestang Dekdeken, ang Secretary General ng Cordilleras People's Alliance. Welcome po sa Radyo Migrante, Ate Bestang. Super happy that you are here with us today. Sige nga po, pwede niyo po ihibati ang ating listeners at pakilala niyo po rin ang inyong sarili. Hello. Magandang araw sa mga kababayan sa Canada. Ang pangalan ko ay Bestang, yan ang aking Igorot name. Ako ay kasalukuyang nasa Baguio City ngayon. Ako ay isang Igorot mula sa Mountain Province. Maraming salamat, Ate Bestang. Yung unang pong tanong po namin, paano po naging involved po kayo sa Cordilleras People Alliance? At siguro pagkatapos nun, ano po ang papel ng CPA sa pagtaguyod ng karapatan ng mga katutubo sa Cordillera? Nung ako'y nasa kolehiyo, many years ago, nag-member ako sa Anak Bayan. At ang Anak Bayan ay member ng Cordillera People's Alliance. So kung paano ako na-involved sa Cordillera People's Alliance ay nagsimula nung ako ay estudyante. Siyempre, nakita ko, namulat ako doon sa mga isyong kinakaharap ng mga kapwa Igorot sa iba't ibang probinsya ng Cordillera. At sa tingin ko sa panahon na yun ay kailangan kong maging bahagi ng pag-action para may mangyari, may magawa sa pag-address doon sa iba't ibang kinakaharap na issues, political, economic, cultural, etc. ng mga kababayan o ng mga kapwa Igorot or indigenous peoples, katutubong mamamayan sa Cordillera. So, it's been 19 years na bahagi ako ng Cordillera People's Alliance mula noong 2005, starting as a member of the Secretariat at sa kasalukuyan ay Secretary General ng Regional Alliance na CPA or Cordillera People's Alliance. So itong Cordillera People's Alliance, tinatag siya noong 1984 sa Bontoc Mountain Province. At that time, it was martial law. And then at that time, may mga flagship projects si former President Marcos, including yung pag-build ng malalaking dams. It's called the Chico Dams, which was World Bank funded, and a logging concession in the province of Abra. At that time, may malakas na pagtutol ang mamamayan dito sa mga proyekto dahil mapanira ng mga ito sa kabuhayan, and everything else about us being indigenous peoples. So nilabanan ito. At itong paglaban against those flagship projects of then President Marcos, ito yung nag-anak sa organisasyon or alyansa ng iba't ibang mga organisasyon sa Cordillera at tinawag siyang Cordillera People's Alliance noong 1984. So, ang full name ng alyansa ay Cordillera People's Alliance for the Defense of Ancestral Domain and for Self-Determination. The name itself actually already explains kung para saan itong alyansa na ito. So, since then, from 1984, 40 years, magpo-40 years na ang Cordillera People's Alliance sa darating na June. So, over those 4 decades, ang programa ng Cordillera People's Alliance is to promote the rights and welfare of Cordillera indigenous peoples. Yung particular programs nito ay syempre yung organizing ng iba't ibang mga komunidad sa Cordillera, nang sa gayon ay mas ma-empower sila at nang sa gayon ay mas makapagsalita sila at makapagposisyon hinggil sa iba't ibang isyong kinakaharap. Noong nabawi yung Chico Dams project at saka yung Cellophil logging concession,
in the 80s, hindi yon yung naging katapusan para sa mamamayan ng Cordillera. In fact, tuloy-tuloy yan for over 4 decades. Tuloy-tuloy yung mga attempts na pasukin ang rehiyon ng iba't ibang mga kumpanya, lalo na ng mga minahan at saka ng dambuhalang dams at iba pang mga energy projects. At yun yung mga tinutulan ng mamamayan. In fact, nagpapatuloy yan hanggang ngayon. So, syempre, yung kasama din sa programa ng Cordillera People's Alliance, doon sa pagpapalakas sa mga lokal na organisasyon dito sa Cordillera ay yung mga trainings, education about all of these issues, kasi mahalaga na maintindihan at maunawaan ang mga isyong ito, lalo na kasi yung mga kumpanya ng mining, for instance, or energy projects, and even the National Commission on Indigenous Peoples, na siya yung may mandato from the government na tignan yung free, prior, and informed consent ng Indigenous peoples, ay hindi necessarily na ibinubukas nila ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga proyekto, lalo na yung negative impacts ng mga proyektong ito. So doon naman pumapasok yung Cordillera People's Alliance para mabuo yung impormasyon na kinakailangan ng komunidad, at nang sa gayon ay guided sila sa karapat-dapat na desisyon na gagawin nila. Maraming salamat. Ay, sorry, Ate Bestang. Did you have anything to add? Sorry po, na-cut off kita. Carry I can go on and on and on kung hindi mo ako ikakat. And I think that's it's the reason why din po, kasi sinabi niyo po 40 years na din po ang CPA, and continuous ang mga pressing issues of different development initiatives that are supposedly good for the community, but what CPA aims to highlight po talaga ang karapatan ng mga indigenous people at ang kabuhayan na i-impact dito, and that continues today. So I know bakit madaming pwede natin mapag-usapan po. So I think na-touch na po nyo po yung second question natin tungkol sa Cordillera Day po. So ang episode nito na i-air namin ay tungkol sa paggunita ng Cordillera Day. Ano po ang kahulugan ng Cordillera Day? Because 40 years, I know you kind of talked about that. Pero ano po ang kahulugan para sa inyo mismo, at ano po ang tema ng year nito, at anong ang focus ng 40 years of Cordilleras People Alliance this year? Dagdag sa pagharap sa mga mapanirang proyekto na pilit na ipinapasok ng mga pribadong kumpanya at ng gobyerno sa Cordillera region, yung mismong paglaban ng mamamayan para tutulan ang mga mapanirang proyektong ito ay nagresulta sa napakadaming human rights violations. And like I said, tuloy-tuloy yan hanggang ngayon, dahil hanggang ngayon hindi pa rin umaalis yung mga proyektong ito. In fact, the whole region at the moment ay nalatagan ng napakadami. More than 100 applications for new mining projects, more than 100 applications for energy projects, mostly dams. So sa ganyang kalagayan, ang Cordillera Day sa taon ngayon ay may objective na syempre i-gather yung mamamayan ng Cordillera, joined by indigenous peoples and advocates from other parts of the country and abroad, para pag-usapan yung mga kasalukuyang kinakaharap na mga issue, tulad ng mga minahan, at yung mga applications for large-scale mining projects, at saka yung mga dams at iba pang energy projects. And then yung kaakibat na human rights violations na nagaganap related to these projects, yung opposition ng mamamayan sa projects na ito. Ang Cordillera Day ay 40 years na din sa taong ito. Nag-start siya noong 1985. At ang Cordillera Day ay napakahalaga para sa mamamayan ng Cordillera. Ito ang pinakamalaki, in fact, na gathering ng mamamayan ng Cordillera kada taon, hindi lamang para mag-celebrate, kundi para gunitain yung
yung mga the gains of the Cordillera People's Mass Movement over the years of advancing indigenous people's rights in the region. Ganon din na ang Cordillera Day ay malaki at mahalagang event para sa pagpapatighten ng solidarity at pagkakaisa ng mamamayan ng Cordillera dito sa pagharap sa mga iba't ibang issue ng bawat probinsya. So ito ay avenue for an exchange para ang bawat isa sa mga probinsyang ito or mga mamamayan ay matuto sa experience ng mga kapwa igorot sa iba't ibang mga probinsya na nakakaharap sa common issues. So yan yung halaga ng Cordillera Day. Ang tema for this year ay Sumkad, Courageously Advance the Struggle for Land, Life, and Honor. Ang Sumkad, ito ay local Kalinga term na ang ibig sabihin is to rise, resist, and defend against tyranny and plunder of our natural resources. Mahalaga na sa gitna ng mga human rights violations at itong worsening human rights situation na kinakaharap ng mamamayan ngayon, ay mas maging magiting pa ang bawat isa para nang sa gayon ay mas malabanan yung mga issue na nabanggit ko para sa depensa, to defend ang lupa, buhay at dignidad ng bawat Cordillera, bawat igorot dito sa Cordillera. Maraming salamat, ate. And speaking about, I know madaming issue na kinakaharap, but in particular ang human rights violation. I wanted to ask po, kung pwede pong i-share niyo po ang issue. Nung 2021, you were convicted with a cyber libel after our local court ruling that where you were allegedly making remarks regarding the police director's role about dismantling the Chico Dam and the dismantling the Heroes Monument sa Kalinga. Would you be able to share po tungkol sa issue, and if you want to speak again, speak towards that? Yeah. So, yung human rights violations na binabanggit ko comes in various forms. Nariyan yung widespread na red tagging, terrorist labeling, syempre yung halos araw-araw na threats, harassment, intimidation, lalong-lalo na sa members ng Cordillera People's Alliance sa iba't ibang komunidad. As of our last Congress noong 2017, nasa mahigit 300 na ang member organizations ng CPA. So you can just imagine yung dami, Pero yung goal kasi ng task force and local communities armed conflict is basically para walain itong organisasyon na Cordillera People's Alliance. Kaya ginagawa niya ang lahat ng pamamaraan para matakot ang mga tao at hindi gumalaw at hindi na magprotesta laban sa injustice, laban sa human rights violations at mga destructive projects. Kasama sa ginagawa nila ay yung pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso. So marami sa mga leaders ng CPA ay naharap sa mga trump-up charges at isa ako doon. Noong 2021, si General Pagkalinawan ay sinampahan ako ng cyber libel at gaya ng nabanggit mo, ako ay na-convict by December of 2022. Kung ano yung issue at that time, it was about this monument nga na symbol ng heroism ng Cordillera people against destructive projects and martial law. So it represents the very history, the true history of the Cordillera indigenous peoples, and yet ito ay dinemolish ng kapulisan. So I spoke about it at doon na nga ako sinampahan ng kaso. It's a lot of injustice, not only sa bahagi ko but doon sa mamamayan ng Cordillera, kasi
the issue here is not just individual, it's not the cyber libel case. Ang tinitignan namin siya na case not just against me but the Cordillera People's Alliance and the Cordillera communities. Ang ibig lang sabihin ng pagsampa ng cyber libel case sa akin ay yung freedom of expression and freedom of speech ay naka-curtail na kasi sa panahon ngayon. So, para matakot yung iba na magsalita tungkol sa katotohanan ay even cyber libel ay ikinakaso na. Ganyan. The case is still ongoing, hindi pa tapos ang laban. Bagamat meron ng conviction noong December 2022 ay may pag-apila pa rin kami sa korte. Maraming salamat, Ate, for sharing about the issue. And we will hope to get more updates as the case goes on. Ang pang-apat na question po natin is also tungkol sa impact of policies for the Cordillera people. Kasi nung March 21, yung Economic Chacha received its final okay sa House of Representatives. So, bilang isang representative po ng Cordillera people, ano po magiging potential impact ng Chacha change para sa Cordillera region at sa mga mamayan na nakatira sa Cordillera po? Ang Cordillera People's Alliance, gaya ng maraming mamamayang Pilipino, ay tutol dito sa charter change na pakana ng rehimen ni Marcos Jr. Siyempre, primarya, ito ay magbubukas sa territories, lands, and resources ng indigenous peoples, including the Cordillera indigenous peoples, to more resource plunder. Kung sa kasalukuyan ay napakadami na ng mga applications for large-scale mining and energy projects at may malaking pagtutol sa marami sa mga proyektong ito. Pag nagkaroon ng charter change at winala yung restrictions sa constitution para hindi sana totally mawawala sa kamay ng mga Pilipino, sa kamay ng mga katutubo ang ating lupain at rekurso, ang mangyayari ay, at ang tanong ay, ano na lang ang matitira para sa mamamayan ng Cordillera. Yung itsura ng resource plunder, yan kasi ay outright na paglabag sa karapatan ng mga katutubong mamamayan. At pangalawa, yan ay sell out ng mga natitirang rekurso ng ating bansa. Sa totoo lang, yung marami sa remaining natural resources ng ating bansa ay nasa teritoryo ng indigenous peoples, at ayun na nga, ibubukas ito for more plunder and destruction. Who will suffer from this? It will be the indigenous peoples, it will be the Filipino people. At ang Cordillera People's Alliance, kaisa ng marami pang ibang mamamayan ng Pilipinas, ay magpapatuloy sa pagtutol dito sa charter change dahil wala itong ibubungang maganda para sa kalakhan ng mamamayang Pilipino. In fact, hindi lang economic ang nakikitang posibilidad na babaguhin doon sa Constitution. Kapag naibukas na for amendments ang Constitution, lahat na ay pwedeng galawin. So, nandyan yung threats, hindi lang dun sa usapin ng ekonomiya, nandyan din yung threats ng further na pag-entrench ng political dynasty sa Pilipinas, na yan sa kasalukuyan ay isang malaking problema doon sa when we speak of being democratic, supposedly democratic Philippines. Hindi siya nangyayari dahil yun na ang isang dahilan nito ay yung pamamayagpag ng political dynasties. Siyempre, yung term limits ay masasubject din sa posibleng pagbabago kapag nabuksan yung constitution for
amendments. Ibig sabihin, yung mga the all-powerful dyan na mga individual ay sila na lamang ang magpapatuloy na mga kontrol sa ekonomiya ng bansa, politika at iba pang aspeto niya. Maraming salamat sa paghayag and paghimay ng mga results of kung nag-cha-cha change sa Pilipinas. And I know na nasabi niyo po na it truly impacts po ang mga katutubo at also mga mamayang Pilipino. So, yun huling question po namin, ano po ang mensahe niyo mabibigay sa mga kababayan dito sa Canada at bakit importante po na may solidarity ang taga-Pilipino dito sa Canada with the Cordillera people back home? Bagamat ang mga kababayan na nasa Canada ay dyan na nakatira, maaaring dyan habang buhay, meron at hindi maaalis yung, alam mo yun, yung what we call home. Hahanap-hanapin yung, kung sa amin mga katutubo ng Cordillera, we call it ili, hahanap-hanapin mo yung ili or kung saan ka nanggaling. And that is the Philippines. It's important na while nakatira sa Canada, in fact, anywhere else in the world, ay maging aware sa mga nangyayari sa Pilipinas at maging critical sa mga problemang kinakaharap ng mga Pilipino, and most importantly, to take a stand. Bagamat kayo ay nasa Canada or iba pang mga bansa, mahalaga na kayo ay bahagi pa rin ng this people struggle in the Philippines for our rights as Filipinos, for our rights as indigenous peoples, for instance. So, yung solidarity, yung pagkakaisa ng mga nandito ngayon sa Pilipinas at yung mga nasa ibang bansa ay napakahalaga kasi it would mean greater voice, it would mean a stronger voice when we speak of the issues that we face or any other concern. Syempre, it's two-way naman. It's not just kayong mga nasa Canada na sumusuporta sa mga kasalukuyang nasa Pilipinas, kundi kami mga nasa Pilipinas din ay aware na merong mga migrant issues din na kinakaharap ang mga kababayan. And we also strive to support in whatever way we can. So yun ang ibig sabihin ng solidarity kasi kumbaga the bottom line is we are all Filipinos here. So yeah. Maraming salamat, Ate Bestang. Thank you so much. And yun po ang huling question po natin. So gusto ko lang talagang magsalamat sa bottom of our heart dito sa Radyo Migrante for taking the time out of your busy day to speak with us at pagkakwentuhan. Kung gusto nyo po mga listeners makinig po sa or know more about the Cordilleras People Alliance, please visit their website or follow their social media. And if you're interested in learning more about the 40 years of the continuous struggles of the Cordilleras people, please continue to follow updates and campaigns that the CPA is heading and highlighting. At maraming salamat po. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan pag-uusapan natin ang papel ng mga Pilipino sa patuloy na pakikiisa at pakikibaka sa mga Palestino at kung ano ang koneksyon nito sa sarili nating layunin na itaguyod ang demokrasya at kalayaan para sa ating bansa at mamamayang Pilipino. Muli, sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day. Padayon mga karadnig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Sarah Bestang Dekdeken, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang Bayang Pilipinas!